Magandang gabi sa ating lahat. Ito for the first time lang ako mag-vlog ngayong araw. Marami kasing problema. So the problem has to come about first before the vlogging. So anyway, maraming salamat po at marami na nag-antay. Let me check kung may sound. Checking ko kung may sound. At maraming salamat pala at may isa pa pala akong account. Yung account ko na isa ay ano ba yung account ko na isa? Ang isang account ko po ay Toto Kausing. Pero kung pwede, mag-like din kayo doon. Kung pwede lang. Pero kung hindi, okay lang. So, para mang dalawang channel natin, para kung, kasi binabanatan po ako ng mga, alam niyo na, mga kalaban. Tingnan ko kung ano. Bakit yan maingay ang ano ko? Oo. Bakit gano'n? Check, check. Check, check. Ayan, maganda sounds. Okay, diretso. Ito palang ano, malalim pala talaga ang galit. Malalim ang galit ni Rimulya. Langga. Malalim ang galit ni Rimulya kay Nick Torre. Ay, nakakahiya talaga kayo. Pera-pera ang dahilan. Hindi po yung ano, ginawa na lang na dahilan yung napulcom na insubordination. Ang pinakamalalim na dahilan, tama ako, pera. Ang unang dahilan ng ginawa ni anunsyo ko, 1.5 billion po yung halaga ng 9/11 project. Kasi ito si Torre kasi nung bago siya magiging PNP member ay estudyante nag-aral pa sa Mapua. Alam mo naman mga Mapua, isa sa magaling na school yan sa engineering. Tapos electronics siya. So kung electronics siya, ang kanyang point of interest nandun sa kung ano mga diskarte na pwede magamit niya sa PNP. At ang diskarte na nabuo niya nung siya ay pumasok sa PNP ay in-instill niya yung tinatawag na 5-minute response. Napakaganda ng 5-minute response. Marami po ang mga citizen nagpapasalamat. At ang laki talaga ng epekto kapag may responding agad ng pulis. Example na lang po. Number one na example na aking papasalamat. Na-stroke yung si Joel Escorial na yung siyang po na bilanggo na sentensya ng pumatay kay Percy Lapid. At syempre, inaalagaan namin siya sa pamilya ni Percy Lapid sapagkat po siya po ang aming isa sa pangunahing testigo laban kay Mr. Bantag. Si Bantag hindi pa umaalis, hindi pa nahuli. So, ngayon, tumawag ako nag-live ako. Tumawag po ako sa opisina ni Boying Rimulya. Naku, sinabi sa akin ng sekretary ni Boying Rimulya, wala si sir. Saan po siya? Sa labas po. Anong magabi? Pwede ba? Humingi na lang ako ng tulong. Sinabi ko. Hindi, sabi ko, okay lang, naka-live po tayo. Sinabi ko, naka-live. Hindi po ako nagagawa. Pag pwede po tumawag kayo kay Prosecutor General Padulyon. Marami na nag-asika. Wala pa rin. Tumawag po ako kay Prosecutor General Padulyon. Pinasa ako doon. Naku, sinabi na wala. Nasa labas din daw. So, nung sinabi ko na naka-live, di sinabi na siya nag-asikaso. Sabi ko, isa lang pakiusap ko sa inyo. Tawagan niyo po yung Bureau of Corrections at sabihan na bigyan ng ipadala sa emergency room sa hospital sa labas ng kulungan si Joel Escorial kasi na-stroke. So, ngayon, ang sinabi, tatabangan daw niya. So, nagtumigil naman ako. Pero binigay sa akin ang isang, tumawag naman ulit ako sa DOJ, binigay sa akin si Miko Clavano,
USEC o Undersecretary ng Department of Justice. Ang Diyos, ganun din, wala. So, panay wala pala sa loob ng opisina yung mga opisyal ng bayan natin. So, just the same, ang sagot sa akin ay kakusapin yung boss nila at yung ginawa at subukan daw gagawin nila. So, nabasa ko nabasa ko sa mga comments, subukan tawagan 911, tinawagan ko 911. Ayun, unang nag-response, tapos kung wala pa palang bakanting agent, ay kasunod na agent. Hanggat sa pangatlong agent, may sumagot na kagad. Nang may sumagot, sinabi kong problema at in-off ko muna yung in-off ko muna yung aking tawag nito, live stream para makausap ko. So, ngayon, nung nakausap ko, binigay ko ng address ko ng kulungan kung saan. Okay. Wala pang 5 minutes, dumating na ang PNP na mobile doon sa kulungan at saka may dala pang doktor. Pakisagot mo. Dali lang, mapapasagot ko lang. Nagla-live ako. So ngayon, dumating ang mobile at ang naging kasunod na problema ay walang permit ang ospital, walang permit ang kulungan. So tinawagan ko naman ngayon ng yung kaibigan kong abogado na actually abogado ko rin sa pansarili kong kaso, hindi ko na banggitin pangalan, baka magalit siya sa akin. At tinext ko sa kanya yung message. Siya naman nag-text kay kay Boying Remulla. So yun, ang bilis. Maya, tumawag ulit sa akin ng 911. Sir, ayos na po sir, nadala na sa emergency room. Ganon po kagaling ang 911. Isa yan sa dahilan kung bakit gusto nila palayasin si Torre. Una, makukuha nila yung credit. Pangalawa po ay yung 1.5 billion na budget ay naglalaway sila sa 1.5 billion na budget sa 9/11 kasi ang daming bilhin ng mga gadgets. May mga contractor kasi sila ng kaibigan. Yun, ang isa sa dahilan. Yung pangalawang dahilan, yung 8 billion na pambili ng mga high-powered firearms para sa mga pulis. Ayaw pirmahan ni Nick Torre. Bakit? Hindi ko naman alam. Wala akong personal na alam kung anong klaseng project doon. Sa talino at saka sa karakter ni Torre na mataas ang sense of honesty niya, ay may naniniwala ako na kung hindi niya pinirmahan yung 8 billion proposal to buy firearms, high-powered firearms, ni John B. Remulla na secretary ng DILG, ay ibig sabihin po, may pera-pera ang pinag-usapan doon. So nagalit doon. So ngayon, dagdagan pa nitong nagalit siya sa pagka-bato, tinapon si Nartates doon sa Mindanao bilang area commander. At saka iba pa. Ang nangyari, si Nartates po ay class 92 na kung saan ay adopted classmate si Remulla, si John B. Remulla. So gumawa sila ng paraan. At gumawa sila palabas sila ng NAPOLCOM resolution at siyempre kakotsaba niya si Rafael Vincent Calinisan, yung abogado dyan na anak ni Bobby Calinisan na general din dati. So kasama si A.S. Remulla, kasama si Nartates, sila na nagplano. Ang ginawa nila, pinalabas nila na mali yung reassignments na ginawa ni Torre. Pero mind you, ladies and gentlemen, huwag kayo maniwala sa pautot ng NAPOLCOM na may kapangyarihan ng NAPOLCOM. Pautot ni John B. Remulla na may kapangyarihan ng NAPOLCOM na babaguhin mo yung assignment ng ginawa ng Chief PNP. Wala po. Bakit mo bibigyan unang-una sa batas po sa Republic Act 8551 at Republic Act 697 ay hindi po nakalagay na may power to change the assignments made by the PNP of chief. Wala po. Ang meron lang doon na pwedeng i-change ay may ginawa ang PNP chief
na dinimot halimbawa o di kaya tinransfer at nagreklamo. Kung nagreklamo, opisyal or perma opisyal at saka formal ang naging isang pulis sa ginawa sa kanya or i-demote siya o itanggalin, saka pa lamang magkaroon ng kapangyarihan ng NAPOLCOM. Pero sa usapin na yan, kaso. Dapat may kaso. Na kung saan ang kaso, nag-apila ka, natalo ka sa IAS, sa Internal Affairs Service. Pag o di kaya sa pleb, doon ka kinasuhan, natalo ka, mag-apila ka ng apila hanggat sa dumating sa National Affiliate Board. Ang National Affiliate Board, NAPOLCOM members din karamihan. Although may kasama dyan ang Secretary ng DILG as head naman ng NAPOLCOM, yung Secretary ng DILG. So, yan lang ang solo na sitwasyon kung saan pwede makialam ang NAPOLCOM sa personnel action. Tawag niya personnel action kung may sinuspindi yung PNP chief, kung may tinanggal sa pwesto, nilipat sa pwesto, o di kaya may dinimote o may pinromote, yan lamang ang avenue, yan lamang ang tanging paraan na pwedeng pakialaman ng NAPOLCOM ang galaw ng PNP chief. Pero sa general assignments maglagay ay strategy ng top general yan. Ihalin tulad mo yan sa isang gera. Halimbawa may gera, tapos ang top general ang nagmamando, yung sino nakipagbarilan doon, kung sino ang i-assign ng top general na lulusob dito sa kaliwa, lulusob sa kanan, lulusob at maggagawa ng surveillance operations, bakit pakialaman ng department? Di ba? Sino ba nagkipagbarilan? Sa pulis naman, sino ba nag-aaresto? Sino ba nagpapatakbo ng tao? O di dapat, para magiging epektibo ang iyong paggalaw, ikaw na PNP chief, may karapatan ka magsasabi kung sino mga tao paggalawin mo para magapi ang kalaban. Ang kalaban ng pulis ay mga kriminal at lahat ng klaseng kriminal kalaban nila. Kaya hindi pwede po makialam kahit sa normal na sitwasyon, kahit sa pagtingin pa lang natin, ay hindi pwedeng pakialaman ang trabaho ng PNP chief. Ganun lamang. Ngayon ang ginawa naman nila ni Remulla dito, pinakialaman nila kasi natapon sa Mindanao as area commander si Nartates. So, dapat hindi nila pinakialaman yun. So, dapat pinakialaman nila, may ibig sabihin. Una, kaklase pala ni adopted member o adopted class ng classmate ng PMA class 1992 si Remulla. Tapos nagkataon na may galit din si Remulla kasi ayaw pirmahan ni Nick Torre ang procurement na gusto na request for procurement para sa 8 billion na pagbibili ng high-powered firearms. Kikita naman sila sa contractor ng mga defense contractors. So, ganun po ang mangyari na nag-comment pa nga si Heidi Mendoza na may pera ang problema, hindi po yung tinitingnan nila yung NAPOLCOM na issue ay hindi po yun ang issue. Next, sa NAPOLCOM naman na issue, nalaman ko sa aking source na ang abogado na nag-advise kay General Torre na huwag sundin ang NAPOLCOM na resolution ay si Attorney General Jane Fajardo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sinipa si Jane Fajardo bilang spokeswoman ng Philippine National Police. So, kinatwiran lamang, kung ginamit na dahilan ni Nartates na tinapon niya tinanggal niya si Jane Fajardo bilang spokeswoman ng PNP dahil mayroon daw naman kuno PIO chief. At ang PIO na lang ang magsisilbi na spokesman. At pinatrabaho na lang ng todo si Jane Fajardo sa controllership. So kita mo, ganon ka-vindictive ang kultura dyan sa PNP. Dapat hindi kayo, kung talagang professional kayo, dapat hindi kayo vindictive. Ang nangyari po, yung mga naging bata ang mga naging bata ni Torre ay kawawa. So ito naman ang isa pang kawawa, pero conforme naman ako sa ginawa dito. Kasi naniwala ako may kasalanan talaga itong isang bata ni Torre na si General Romeo Macapas. Pinatawan siya ng 90 days na preventive suspension
sa kaso na sinampa sa kanya ni Eliakim Patidungan na kapatid ni Dondon Patidungan na siyang whistleblower sa mga missing sa Bungero. So, nang dahil at sa kwento, sa reklamo ni Eliakim Patidungan, na nang dumating siya galing sa Cambodia kung saan siya ay sinundo ni Brigadier General Romeo Macapas, ay pagdating sa NAIA, kinuha ang kanyang cellphone at inaresto siya. At ang SIM card at saka memory card ay kinuha. So sabi nila, ang SIM card at memory card, yung mga data doon ay kinuha na daw. Kaya yan ang naging problema sa reklamo. So nakakitaan ng probable cause si General Macapas, kaya siya sinuspindi ng 90 days. So nevertheless, let us see what happens next. Pero ito, kinumpirma naman ni Nicolas Torre na mukhang wala siyang kursunada na mai-appoint bilang NBI, National Bureau of Investigation na hepe. Kasi normally ang hepe ng National Bureau of Investigation dapat abogado. Kaya nga nandiyan si Jaime Santiago. So isa naman ito, si Nakuno ay may nakalaan daw pwesto sa kanya. Nagkikwento naman sila. Mismo sila nagmamarites. Sa sino nagmamarites? Ito naman nagmamarites si John Vic Remulla. Parang hugas kamay. Kaya nagmamarites na mayroon daw pwesto na nakareserba para kay General Torre. Nagkunwari pa siya. Tapos, at hello? Ito naman, balik na naman tayo ngayon. Naputol tayo. So, Diyos ko Lord. So, anyway, dali lang, dali lang. Ayan. Ginawa ko lang diskarte kasi inatake na naman ako. Marami po kasi
Sobrang init ba? Bakit sobrang init? Tanggalin mo ang ibang ano. May nagumagana ba electric fan? So anyway, ito na ngayon ang ano natin, no? Ay yun ang may isa pa akong ano, isa pa akong sasabihin sa inyo na ano, magpa-follow up na lang ako kasi medyo may abangan yung follow up ko sa istorya sa kwentong ito na mas matindi. Okay? So Dennis Causing, hello doc. Okay. So ano lang ako muna, yun lang po ang dahilan nun. Ang dahilan ng 8 billion na pangbili ng firearms, kikita naman kasi si Yel Remulla doon eh. Pero maganda naman at nag-file siya ng leave. At maganda naman at ubusin daw niya ang lahat ng leave credits. So abot daw 9 na buwan. Naku, grabe. So, hayaan niya lang si Nartates yung gumalaw kung anong gusto niya. Total, hindi naman daw matatanggal ang pagka-4-star mula sa kanya. Ang sabi niya, pulis pa rin siya. Ngayon, ang ginawa niya, pagkatapos nang mabalik siya, ay parang ano eh, parang ang galing pa ng ginawa niya na parang ng insulto o ano, parang pinapakita na hindi siya apektado. Ang ginawa niya, birthday kasi ni Laila de Lima, binilhan pa niya ng red ribbon na cake at naregalo kay Congresswoman Leila de Lima. Tuwang-tuwa naman si Congresswoman Leila de Lima. Sabi niya, "My PNP chief." O talaga namang pagmataas talaga ang ano mo, yung reputasyon mo, kahit saan kang kakausap, o except na lang mga didiis lang ang galit sa kanya, pero kay si Laila de Lima, sobrang pasalamat at tinigaluhan siya ng cake. Birthday kasi ni Laila de Lima ngayon. At ang isa pang sinabi niya, hindi niya tatanggapin ang NBI kasi hindi naman siya abogado. Pero may isang sinabi sa akin ang malapit kay General Torre, hindi ko nabanggitin ang pangalan kung sino. Napakalapit lang. Mamaya may sisiwalat ako pagbalik natin. Medyo mahaba nga lang. Na hindi magre-resign si Nicolas Torre. Hayaan nila. Kukunin, hayaan na, pero ang star, ang bituin, hindi makukuha sa kanya. Ganun po yung tama dyan. Manindigan. Ibig sabihin, nanindigan siya, hindi siya kagaya ng iba na mga nangyari sa nakaraan, kagaya kung kwento ko pa, marami po nag-resign na lang. O si Albayalde nag-resign nung tinanggal siya. Pero ito po sa kanya ay hindi daw, tapusin daw niya hanggang retirement niya. Siyempre, ginawa siyang pulis, kinontrata siya ng pulis, nagpaaral sa kanya ay pamahalaan para maging pulis, ibabalik niya sa pamahalaan ng serbisyo niya. So, ibig sabihin naman po ay magiging malaking kasalanan naman ni BBM na hindi mo gagamitin ang talent ng isang tao. Pero hindi niya pwede tanggapin itong NBI kasi katwiran niya ay hindi naman siya abogado. Ibig sabihin, yan ganun po siya klaseng pagkatao. Wala siyang hindi siya sipsip na masinding masipsip. Kaya yung kay Duterte, medyo hindi ako conforme sa kanyang ginawa, pero at least, generally speaking, he is still a man of more of honor and reputation. So, may isa pa na inaalok sa kanya yung sinasabi ay flood control investigation char. Ano bang ibig sabihin flood control? Siya mag-investigate ng flood control. Sa bagay, bilang police, mayroon ka skills to investigate. But the problem is how will it be done kung ang matindi dyan, ang kaharap po puro politiko. Tandaan mo, puro politiko po ang involved dyan. Puro mga congressman. So kung paano maging epektibo itong investigation ni Marcoleta at investigation itong mga muro-muro investigation. Sorry sa mga Muslims, hindi ko tama. I don't mean to hurt. Pero yung mga makirin, mga pakunwari na investigation ng House of Representatives, yung mga infracom ko na TRICOM, saan pa pupunta yun? Imbestigahan na sarili nilang kasama. Mismo nag-imbestiga ay sangkot sa mga flood control project. Andyan si Abante na peking congressman na hindi naman nanalo. Nandyan si Valeriano na yung sunog apog na istyero doon. Nagkunwari pa, hindi daw niya alam. Biro mo mula nang kung umpisa naging congressman ka hanggang ngayon, hindi mo man lamang binisita ang sunog apog.
Ilang beses na nabaha ang nangyari dyan sa lugar mo, sa distrito mo, tapos sabihin mo ngayon mo lang alam. Anong klase ka na tao ka? So anyway, siguro kung ano man ang mangyari nito at may isisiwalat pa ako sa kino-confirm ko lang na matinding-matindi kung bakit isa sa pinakamalaking dahilan talaga o di kaya yun na yun kung bakit tinanggal si General Torre. At saka kasunod nun, isisiwalat ko rin kung bakit nagsampa ng irrevocable resignation si Jaime Santiago sa National Bureau of Investigation. Maghintay lang kayo. Maraming salamat at babalik ko kayo after 10 minutes po. At pagtawag lang ko kay Thomas Esplana, Atty. Toto, ano kaya ang may mangyari sa 1.3 trillion na pera ng bayan na ginahasa? Naku, yun ang problema. 1 trillion na napunta sa baha. Given maraming linaktawan si Torre. Ay, kahit hindi naman kasalanan yung linaktawan na wala tayong magagawa, utos ng presidente yan eh. So Beneng, kaya nga sinikap nila na magiging 4-star si Nartates para alisin si Torre. Ala, ginamit din si Nartates. Si Nartates, ang tingin ko sa kanya, pasensya na Miss General Nartates, the way I look at you is you are a man with no backbone. You cannot stand on your own. Ikaw, ang sinagot mo kay Remulla, John Vic Remulla, ibabalik kita, ikaw gagawin na PNP chief. Kaya mo magawin ito? Kaya mo magawin ito? Kaya mo magawin ito? Hindi ko muna sabihin ko anong tanong ha. Lahat ng tanong ni John Vic kay Nartates, oo. Kaya nilagay siya. Okay, so Wonder Mike, last na pumasok sa PMS, si PNP, si Class 93 at hindi ako nagkamali. Okay, actually, last batch po ng PMA sa Philippine National Police ay batch 92, Class 92. So Thomas Esplana, ito na yung gobyerno BBM na akalain mo ang ganda ng dating ni Torre sa kay BBM, magandang pinasok niya mga pangalan. Tapos ito, biro ang pinakamaganda na rising star sana niya yung BBM, ang 9/11, ang ganda ng dating nun. Reynon Season, shout out kay Ike Season. Ike Season, may napa-shout out sa iyo galing kay Reynon Season. Okay. So Beneng, paliwanag ni Sir Toto. Okay. Niya, ang amo niya nga congressman Toto Tirador, kuha niya gid pangita nyo sa Congress. Jineng, paliwanag ni Sir Toto. Okay, Jibin, maraming salamat. Thomas Esplana, Atty. Toto, ano kaya ang mangyayari? Tatanong na pala, Bineng, kaya sinikap na nila na maging 4-star si Nartates. Zoe, nag-isa na lang si Nartates, PMA. Di, meron pa si Banak, PMA din, classmate niya. So, Eufrenio Respicio, Attorney Respicio, kumusta ka na? Mas marami ang PNP ngayon. Baka si Nartates lang natitira dyan sa PNP. Meron pa si Banak. Given, tapos Zoe, ng politiko na naghirap na si Torre, what more kung 300 politics pa? O, tama. Si David Bonds, attorney, paano siya may bibigyan ng order ng chief PNP kung mas mataas ang rank niya? Tama ka. Illogical, di ba? Hindi niya matawag insubordination kasi mas mataas pang ranko niya. Injo Lacona, Beneng, pati yung sekta ni Bantag, kasamang nagtatanggal yan kay Torre, ganun ba? So, Heriberto Filemon Indiapi, very deserving PNP Chief General Torre. Zoe, end of contract niya, March 2026. Tagal pa nga eh. Zoe, pang 3-star lang si Nartates. Thomas Esplana, gandang gabi po. Beneng, Inday Tingson de la Casa, dapat si Remulla tanggalin. Tama, kung ako si BBM, tanggalin ko yan. Bineng, kasama lang file mo na leave si Gentore, at least nasa gob na pa din siya. Given mataas masyado, lipad ni Torre. Ganun ba? Dennis Causing, my brother. Heriberto Filemon Indiapi, si General Torre,
Huwag ka po muna retire, tapusin mo ng tenure mo. Wala sa ka pa mag-retire. Ang taas noo, more for power, more power, and God bless. Bineng, kayo si NBI Santiago, kaya si NBI Santiago, nalaman niya na aalisin siya, kaya nag-resign din siya, kunwari, nasiraan siya. Baka sasihin din siya, kinayang abusado. Basta meron akong isiwalat sa inyo, i-expose. Emmanuel Villacruzes, Marcos government is in the verge of self-destruction. Self-destruction ngayon. Joel Narso, laban lang, General Torre for Senator 2028. Has ulit please. Pasko, Diyos ko Lord, Emmanuel Chan, dapat DLG-SEC ang tanggalin. Ang hingin si Torre position, dapat hingin yung position, DLG chief. SAS, tapos si Roberto Filemon Indiapi, PNP Chief General Torre to serve, to protect, ang savior tagapagligtas ng Pilipinas. Rain season, no, audio pala kanina, no? Charlito Pornias, mag-resign ka na lang, Torre. Sobrang insulting ko sa iyo. Hindi, ibang dating naman sa kanya. Mas iniinsulto niya ang kalaban kung hindi siya nagre-resign. Has-hasang. Yerel Duenas, bakit kung sino pang gumagawa ng mabuti sa bayan? Si Yernel Duenas, isa to sa nagbiyaya sa 9/11. Natigil ang pagsudsud sa diyan sang bulldozer sa dinalupihan, sa barangay Pinulot dahil sa 9/11. Responding agad mga pulis. Listro Hat, Sir Toto, ang pinakamagandang nangyari sa BDPB ay nadala si Duterte sa ICC. Yon lang, ganun ba? Gibisin na local court dapat dalhin si Duterte, dinala agad sa ICC. Zoe, si Pajardo pwede sa NBI. O NBI pwede si Pajardo kasi abogada siya. Gibien, hindi sumunod ng batas si Torre. Di sumunod po, pasensya ka na, sumunod po. Diyan ihulog na, tutulog-tulog ang army, bahala kayo sa buhay nyo, butas na boats niya, sila sarap ng buhay. Si Lestrot, sino pa, Zoe, Eufrenio Respicio, controller pa si Jane, controller na lang siya. Beneng, huwag kang mag-alala, General Torre, alam ng buong bansa at kahit buong mundo ng respetado kagalang-galang, mas magandang respetado ka na umalis sa pwesto. Kwak Marcos Jr., Nartates at John Vic, sindikato sa Chinese Student Rescue sa nung pinutulan daliri, naalala ko. Sige, balikan natin yan. Wonder Mike, tama si Baste. Tinatanong niya kung ano-anong dahilan tinanggal kay Torre. Sabi niya, pera yan. Tama, pera talaga. Zoe, Toto Didi is causing. Bahala niya. Basta 30, tama lahat. May kapangalan ako dito. Toto Didi is causing. Zoe. Si Torre nga, pinagtapon noon sa Mindanao, Western pa. Oo nga, natapon nga siya noon. Panahon ni Duterte, tinapon siya doon. Zoe, may insertion budget ang DLG, baka si E.S. Bersamin ang target, ang nag-insert. Malamang. Beatrice Venezuela, abangan natin si General Torre, baka may ibibigay na posisyon. Si Bangag, hindi natin alam. Zoe, di ba gamit ni GMA ang PMA graduate sa corruption? Oo nga, mga PMA ginawa niya sa corruption eh. Cesar Hogar, magandang gabi. Dr. Tirador, ginagawang kaawa-awa si Torre. Grabe ang kahiyan ang binigay nila. Hindi bale, okay lang. Dennis Mercader, maganda talaga ang 5-minute response. Yan, marami nagsasabi. Sa Zoe, pang general sa PNP, prone sa corruption. Kwak Marcos Jr., ayaw pirmahan ni Torre ang procurement ng 8 billion assault rifle. Ayun, ang talagang matindi. Bineng, nakakabahala na, nakababa moral, lalo ng mga pulis. Amik, TV5, UK. Tapos si Bineng, sino pa? Julie Rafael. Baka magkaputukan dyan sa Pinas. Ngayong, magbibili sila ng panlaban sa China, mga high assault rifles. Hermes Polyoso, magandang gabi. Rionica Carrera, abusado na po sa kapangyarihan si Torre. Abusado naman daw para sa kanya, nagpasulsol pa sa mga makakaliwa. Kaya friends sila ni De Lima. Hindi naman siguro. Joey, pinagtulungan
ng Rimulya, Tolpo Duterte at Marcos Torre. O Danilo Piscadero, grabe ng hinayang ko kay General Torre, napakahusay niya, pero ginaganyan ni Rimulya. Ernesto Katubig, good morning, good evening, Adol Toto. David Baruds, watching po attorney, while having breakfast. Wow, sarap naman kain ni David. Jacob Ladies, divert tactics naman sila. Yan, tingin ko kasama sa diversion sa plans yan. Yung pagtanggal kay Torre. Danilo Piscadero, maayong gabi. Wonder Mike, Tapos, Bibilin. Okay, so yan, musta po sino pa? Si Helen Baguio, si Edgar Nacion, Kwak Marcos General, Memi Authority. O yan na muna ha, babalik ako in 10 minutes. Balik lang kayo. Meron pa Ayan, nagpapaalam na lang ako na wala pa. So, Kuya Farming, magandang gabi, Katoto, Tirador, Dr. Engineer, Kabayan o Kababayan, David Barods, ano trabaho pwede bigay kay Tore kung pinaalis in a manner effective immediately? That's not a good sign. Perny Pinto, Zoe, si Tore, best sa laban sa criminals. Nya, Tani, share na lang ni Manong Tore iya nga mga sweldo. Mara-mara, napakawalang gana kung sino pang gumagawa ay mabuti pang tinanggal. Dapat tinanggal si Manuel Bunuan ng Secretary ng DPWH. Bakit ang dami-dami nang nawala? Bilyon-bilyon, nandiyan pa rin. Serena Girona Buras, QWERTY, mabangis pa rin ang politika sa administrasyon ni Junior. Masamang halimbawa. Jaime Aguinaldo, parang kalaban lang ng admin ang nahuli ni Torre. Sama-sama na, Boss Toto. Taxpayer, number 234 sa PNP, dapat hindi nyo pakialaman ang pwesto. Bineng, Oknek J, PR na lang ang mga sinasabi na mayroong ibang government. Ano yan, PR na lang kasi alam nila po na hindi nila akalain na ganun ang palo kontra sa kanila. Jenny bumagat, basta di ako maniwala, basta lang alisin si Torre may hidden agenda. Diyos A, General Torre, dapat mag-retire ka kasi nakakahiya ka na, sinapit mo. Huwag na lang, hayaan na lang natin, pagpatuloy na rin niya. Thomas Isplana, sayang Atty. Toto, tinanggal si Torre, nabawasan tuloy mga kingkoy sa gobyerno. Geoffrey, magandang katoto, like Dan. Yan. David Baruj, attorney, paano kung pareho na rank ni Nartates? Hindi pwede po, isa lang ang pwede magiging 4-star. Kaya hindi makukuha ni Nartates ang 4-star. So, General Torre for President, tagapagligtas ng bayan. Okay. Given, Champion Torre, pinabagsak ni BBM, panalo kay Basti, pero talo kay BBM. Jenny Bumagat, good PM, Atty. Toto, doubt po ako, basta-basta alisin ng ganyan lang kung may home script lang yan. Sigurado po ako, Raynon Season, Tomas Isplana, okay, sino pa? Si Floriana Gabrintina, tapos si Reg579, Kai, Ben Ing, sino pa? Okay, hanggang niya lang. Babalik tayo in 10 minutes. Babalik ako.